Sa pulo doon, mga kaibigan, sa pagtindog palihog, buksan nato ng ating mga Biblia. Okay? Hindi ba naman namin ang microphone? Blue o ang brown? Ang brown siguro, sunod siya sa motive. Sound check. Hati-hati siya. Brown. Hamunin ko kung ano ang color sa hangin niya nagagawa sa muli isang lalaki mo. Ram! Ang iya ko niya sa babae, pink mo kay ginapunggan, mga babae mahuloy o na ano ka, pink. Luke chapter 17. Luke chapter 17. Kita ka, lang balaan nga doon na kalipay, no? Simple ng mga bagay, ma-enjoy na kanaya. Ang iba niya, hatagan mo pa isa ka milyon pag mag-yuhong. Yuhong pa lang na. No? Hatagan mo naman na isa ka milyon naman pag umagwa ang iyang ipon. Kita ya, simple lang ya, hanak-hak na tayo. Huwag sila kamalo nga ang kalipay, no? Ang kadlaw, bulong na. Gapalawig kabuhi. Amen. That's why tunan ta nga maging malipayon kita. No? Labi na pag-ari ta sa simbahan. May mga ari sa simbahan. Kuran nyo doon mga nakatulon ka bumatuan. Simbahan ta, kasikbat sa Diyos, may date kita sa Ginoo. Diba ang tao nga nag-date, lipay-lipay na, excited na? Amen. Ha? Oh. Date nato ni sa Diyos. Ang pagkanto ta sa simbahan, nag-date kita sa Ginoo. We need to be excited, we need to be happy, amen? Pamatian nato ng yapulong. Very common lang nga passage ang atong tunan para dali ka maghinang panay. Luke chapter 17, palihog. Luke chapter 17. Lucas kapitulo 17. Alright, verses 11 to verse number 18. This is just a very common passage of scripture. Sige, no? Magbasa kita, tungan. Ara na? Kunara na sa amen. Alright, magbasa kita, tungan. Ready, go. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And then, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Maga-pray kita. Sa imo labing gabanan nagpalaan niya Diyos, nagakalipay, nagapasalamat kami, Ginoo sa kaayo mugid sa amon kabuhi. Thank you so much. Higintipon mo kami. Kapamalan mo kami sa iyong mga pulong. Right now, ang amon mga kakulangan, ang amon mga limitations, ikaw mag-fill in Ginoo. And Lord, kita kagisang lisay sa amon mga tagipusoon. Gusto ka namon Ginoo, malipay, gusto ka namon o Diyos nga simbahon. And right now, nagapangayo kami sa imo pagpatuma. Ano man ang nagatublag sa imo mga kanakan or sa among mga bisita, ang prayer ko Ginoo, na ikaw magkuha sini.
para ang ila attention may hatag sa pagwali sa imo mga pulong, kago Dios, ang imo ngalan amo ang mahimaya sa among tunga. Maluwas ang way pamaluwas, kag malig-on ang mga luwas na, ma-inspire Ginoo sa pagpadayon. O Dios, thank you so much. Nadayaw manamot kag ginapasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ nga mo Dios ug manluluwas. Amen and amen. Okay, palihog please pagpungko, madam nga salamat no sa inyong tindog upod sa akon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Okay? Okay na? Ready na? Are you ready? I need your attention now. So, ang aton nga tema sa sininga akda, sa aton Thanksgiving, is about gratitude to the faithful. Na ang faithful na ginamin naton diri, wala ibang kundi ang Diyos. Kay ang isa ka ngalan ni Jesus Christ, ang isa ka ngalan sang Diyos, faithful. Nga nag-reflect mga kauturan kung ano siya nga Diyos. Matutom siya nga Diyos, look at sa Revelation chapter 19 and verse number 11, quickly. Nasiga-sigol na nato, no? Revelation chapter 19 and verse number 11, ang siling sa Biblia, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. So ini mga kauturan pala ng awo na ginhatag kay John the Beloved, no? Tagsilig sa pulong sa Ginoo, nakita niya nga nagasakay sa putik ng kabayo, okay? Nga ang ngalan niya, gintawag siya nga ano? Faithful and True. Sino ginatumo dira kung ato ni tunan mga kauturan, gatumo din sa kay Jesus Christ. Okay? Kaya ang isang ngalan ni Jesus Christ is faithful. The faithful. Kaga sa 1 Corinthians 1:9, ginhambal man diri nga ang Diyos faithful. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, ginhambal man dira nga ang Diyos faithful. That there had no temptation given among men, but such as is common. And the Lord, lagi mo sa pamaagi, but God is, faithful. Who will not tempt us above that we are not able. Amen. So makita natin diri nga ang Dios in-attribute sa iya, hindi lang ngalan niya matutong, okay? Kundi gin-attribute sa iya ang faithfulness. Sa totoo na pag natin nga faithfulness, Dios lang gin ang may ara perfect faithfulness. Titaya, hindi ito masaligan. Actually. Amen. Ilabi na gid sa panahon mo, nga daw naturalize na lang iya ang unfaithfulness, daw ginahimo na lang sa iya nga trend ang unfaithfulness. That's why makita nato nga hindi lang sa social media but even sa real nga pagkabuhi ang binulagay kag ang pag-ilis ang partner daw ginahimo na lang iya sang tao nga natural. Kadali na lang iya sang mga bana o sang asawa sa subong nga panahon nga bulagkan ang partner niya kag mangita naman siya sa iba.
Pero ang Diyos naton hindi amo sina. Ang Diyos naton mga kauturan, gitawag sa nga matutong nga Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 or 1 Timothy chapter 2 verse number 13, ginhambal niya diri nga bisan kita hindi faithful pero ang Dios nagapabilin nga faithful. Ginapaulan niya both para sa matarong at di matarong. Ginapahuyog niya ang hangin both para sa matarong at di matarong. Intindihan nyo? Pati palahubog, ginapahatagan sa Diyos hangin. Pati dumol-dumol na tao, Diyos nang gahatag hangin sa iya. Now, we need to understand mga katuturan nga ang Diyos, ang pinag-essence niya kung ano gid siya, ang isa sa attribute niya is He's faithful. He is faithful. Lamentation chapter 3 verses 22 to 23, ano? It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Ano? His faithfulness is new every morning. His compassions is new every morning. Great is thy faithfulness. Dideklara ni Jeremiah, si Jeremiah among writer sa Lamentations. Ang Lamentations expression na sang kasubo, sang isa kaalagad sa Dios over sa katawhan nga unfaithful sa Ginoo. Kung basahon ng Lamentation, pagbako na, dahil hindi unda si Jeremiah, nga aman, pagod na suman siya, ng katawhan sa Israel, nga may matutom nga Diyos, nga ang katutom sa Diyos, ginapakita sa ila, sa adlaw-adlaw nga tanan, yet they became unfaithful to that faithful God. Kada actually, ang umanain, maturity nga tao, sining kalibutan, why nila makita kung ano katutom ang Diyos? They do not have the time nga magpasalamat sa Diyos. Why? Because wala nila makita ang katutom sa Diyos. Now, na-establishan na, no? Nga kung naghambal kita nga katutom, wala sang perfect sa katutom, isa lang. Ang Diyos. Sino di sa inyo nga ang inyong prayer life perfect? Sino kayo na sa aga pagbugtaw mo nakapangamuyo ka? Bayan mo, be honest. Okay? May mga aral, may kapangamuyo. Di ba? Una pang kamot sa kaldero kaysa mga muyo. You see? Sino sa inyo nga perfect ang inyong Bible reading? Bisan ako, na ako ko, hindi perfect ang akong Bible reading. Okay? And I believe no one among us. That's why pag nagsiling kita nga faithful, perfect faithfulness, attributed lang na yan sa Ginoo. Nagpasalamat ka sa Diyos na may matutong ka ng Diyos. Nadiri, sa ginbasa naton, at doon nata sa aton nga text, nga ginbasa, mag-ulang, istorya ni sang napulong katawo nga may masakit nga aro. Aro. Ang aro, kung tulokon mo, mangilad ka sa ila sitwasyon. No? Kaya amo nang masakit nga nagakaupod ang ilong.
Sila isang isa, sila yung ako ni Pastor nga ilong, ay magkuaro, daw upod naman. Natural na yan. No? Gakaupod na ilang ano? Mga dulungan, tutlo. Diba? One time, may aroon nga nagsakay sa jeep. Okay? Bala ano niya, roon kay medyo kaputi-puti, kag sirina yung may gakano eh, no? Gakaupod ang mga parts, balaan sa driver nga aroon. Isang may ara kita bala prejudice na sa ila. From aro, hindi man na makalalaton. Unless lang siguro kung blood transfusion, no? Pero kung sila nga mag-anuhay na kamo, hindi na makalalaton na. Galing kayo daw mag-add ka lang sa ila, tsura black. No? Sila isang aroon, no? Sila yan, no? Bayad! Kita ya mo na sa iya, ano na, ganit, tawag? Center mirror. Kita ya mo na, aroon. Sige lang, sige lang, sige lang. Kay hadlukan siya, kasi ang kwarta bala may kagaw sa narukag, malagdan siya. Sige lang. Okay? Karon pagpanaog na, grabe ang kalipay sa naroon. Naging libre siya. Why siya ginpabayad? Pagpanaog, why siya pala naglibot sa may driver kag, "Salamat din ha!" Yanong salamat din ha! Kita nyo na. Oh. May puno din karoon. Kag nakita nila si Jesus Christ, nangayo sila sa puli. Okay? Sila nila, Jesus, have mercy on us. Ayuha kami. Kaya ang araw, during the time, hindi pasadong panahon subong, during Bible times, ang araw abi kasimbolo ini isang pagpakamalaot sa Diyos. Amen. Sa ila panahon, pag-aroon ang tao para sa ila ginsumpa sa Diyos. May nahimo nga dako nga sala sa Diyos. May makagililad na ginhimo sa Diyos. That's why ginsumpa, gin-curse ang Ginoo. Amo na yung panulok nila during the time. Kaguntunan natin sa Bible ang symbolism. Ang aro, ga-representar man gini siya sang sala. Sang tao. Okay? Kag makita natin mga kauturan nga ginayo sila, so siling ni Kristo, sige lakat ka mo, ipresentar nyo ang inyong kaugalingon sa pari. Nga na-mention ng pari how? Bala nyo sa Old Testament, ang nagdetermine kung ayo na ang tao sa iya aro o hindi ang pari. Alam mo? Okay? Amo ng trabaho, isa sa trabaho sa pari sa Old Testament. Okay? Pero sa New Testament, di ka na kinangano ng pari. That's why wala na sila gin-mention ni Jesus Christ. No? Sa mga gifts niya hambal ni Jesus bago siya nagkayap. Okay? Why na na-mention? Magin-mention na prophets, apostles, evangelists, pastors, and teachers. Okay? Why na ang pari? Kaya ang final na pari, nag-abot na si Jesus Christ. Siya ang pinaka-final. Siya ang pinaka-final na offering, kag siya man ang pinaka-final na pari. And right now, continue ang iya pagkapari dito sa langit. Pagbasahon natin ang Book of Hebrews, He is our high priest. Even right now in heaven. That's why, pag-baksa natin ang 1 John 1, chapter 2, verse 1,
No? Kung makasala ka sa isang Bible, we have an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ. Dito sa langit, ang ato nagtagpatunga amuning trabaho, no? Sang pari. Tagpatunga sa tao kag sa Dios. Okay? Representan sa tao sa tubangan sa Dios. Okay? And we need to understand, mga kautulan, nga sa Old Testament, sila ni shadow ni sila ni Jesus Christ. Ang reality si Jesus Christ. Ang ina-picture si Jesus, katulad ng mga karnero nga ginahalan, shadow man na ni Jesus Christ. That's why sumuko ay naghahalag karnero sa templo, ha? No, katulad sa kinahimo nila sa Old Testament, kaya nga aman, na-fulfill na ni Jesus Christ sa cross. Tapos na siya. Amen? Kung may ginahalag man subong iyang nga kanding, o baka, o baboy, o ginaihaw na ihang ay para may kaunon. Tapos karon. Amen. Now, we need to understand, mga kautulan nga, okay? Ang punto ni Jesus Christ diri, nga ginhambal sila, nga makanto sa pari, para ipabalo sa ila, na for sure, mayo sila. Amen. Okay? Karon sa galakat na sila, natalupang nila na pulo, nga ayo na. Nag-ayo na ang ila aro. Okay? May isa din iya sa ila nga Samaritanhon. Sa ila na pulo, may isa ka Samaritanhon. Ang Samaritanhon, lubog ni ang ila panulok. Inferior ang panulok nila. Kaya ang Samaritanhon, mixed multitude ini, mga rebelde ni ang panulok nila. Mga Hudiyo ini sila, nga naman na kag nagpangasawa sang mga hindi Hudiyo. Hindi hintel. Ay, hindi Hudiyo, mga hintel. Pag sila Gentiles, hindi Hudiyo. Alright? Makita na doon naging bawal na sang Diyos. Kaya dapat ang anak sang Diyos, mamana o mag-asawa sang anak man sang Diyos. Kaya kabudlay, nga ikaw yung gatuo sa Diyos, ang pamanahon mo wala. Masimba ka, punggan ka. Diba? Ang isa ko galing ang magulang ko ay nagsimba kay ang rason niya sa akon, sila niya, pastor, ay nagugasimba, kaya magsimba ko, pag abot ko sa simbahan, awayon ako sa balkot, akal ako Amo na ng Diyos, na, sa mga pamatanon, pakamuya nga may mga pangabuhi na, no choice ang muna. Prihan yung partner nyo, maluwas. Pero sa mga pamatanon pa alright? Ginagabayan ka mo na dapat ang inyo maging partner, kung ikaw may Diyos, dapat may Diyos man siya. Para compatible ka mo. Amen? Kaya kung wala na sa'yo karong Ginoo, ang inaalaga dyan na iayawa, ikaw yung Ginoo, di maaway ka mo. Maaway na. Di na siya insindig sa imo. Mabasa ka Bible, kigan niya ka. Makanto ka simbahan, kigan niya ka. Mahatag ka sa taas mo, kigan niya ka. Hello? Now, amo ni mga Samaritanhon, nubo sa panulok nila, why galing nila ginasapak? Mga Hudiyo ay gasapak ni sa mga Samaritanhon. Hello? Doon kumahan niyo sa John chapter 4, sa ang babae nga Samaritanhon, nga prostitute, ginistorya ni Jesus. Ano nga bala kay Jesus? Sila nga ang nag-istorya ka sa akon. Kaya ang mga Hudiyo wala gasapak sa amon. Nga mga Samaritanhon. Pero ipakita ni Jesus Christ that every person for Him is important. Ipakita sa atong Ginoo nga tag sa katao para sa iya importante.
Okay? Huwag katulog ang Diyos ang rasa mo, huwag katulog ang Diyos ang height mo, huwag katulog ang Diyos ang kolor mo, huwag katulog ang Diyos ang kwarta mo, ang ginatulog sa aton Diyos, ang aton kalag. Amen? Sometimes we are so proud sa aton hitsura. Face. Kay taas ilong mo. Kay fair ang complexion mo. Hello? Higayan mo lang ang mga lupo ilong. Higayan mong mga itom. Nagpulupugis ka lang kamay, naghigay ka na. Nagtaas-taas lang yung ilong, naghigay ka na. Hindi ka na dapat ipabutal. Ang iba, not only they are proud of their face, but they are proud of their race. Kami we are Americans, you know, we are superior race. We are Caucasians, mga whites, tagas ilong. You see? Tapos mga Filipinos, you are flat nose people. At least may ilong. Bisan flat, basta may ilong. Matipagkumpare, gasakati sila sa salakyan, nakaagi sila sa 18-wheelers na truck. Nga may karga nga mga simento, puno-puno kayo. Karon na flat ang guma. Siling sang isa. Sa kumbare pre, ikaw nga klase ka sa lakyan. Flat. Siling sang isa, balaan mo, lang tao lang karga ya, pero di ka na mo tamo. Natural lang na siya, may tendency nga ma-flat kay pero di ka tamo sa niya nga karga, pila kalimpo na nga kabag na simento. Yan, hindi pigaw niya. Kaya kung hindi na pigaw, hindi na ma-flat. Hindi pwede lang tawa pala. Isipa man pala, insintihan man pala. Kung ano lang kadamo, anong makabukat sa iya karga, hindi ka nyo magpasko. Ang kumbaga, hindi pigaw, hindi na klase ka truck. Na nakakit magkaroon ng iya kong pakating. Sila nga pre. Lantawa pala, ikaw gani, ang ilong mo, pungit ma lang ng karga, nga-flat man na. Amen! Kamu na halong na buwasagan, kanong kapanghikay ha? Base bala balikan bala ka mo? Ang punto na doon dire, makita na doon mga kauturan, ining Samaritanhon, sa nakita niya nga nag-ayo siya, bumalik siya sa Ginoo. Bumalik siya kag nagluhod sa tubangan ni Jesus Christ. Kag ano nga ba sa Bible? Nagpasalamat sa Ginoo. Siling ni Kristo, hindi bala pulo kamo ang akong ginayo. Hindi nang siya. Di nang siya. Where are the nine? Pulo ka mo. Isa ka lang nagbalik. Samaritanhon ba? Kung diin itong kinahikayan, kinapakalubo, amo pa ang may maayo nga attitude? Isa hindi mga patikal-tikal? Amo nang batasan nila hindi mayo? Gusto lang magtinikal? Kung isa yung ginahikayan mo, muna gani, hindi kita magsagal paghikay. Kaya way kabalong ginahikayan mo, pag ginbatak na sang Diyos, pilakadlaw. Ha? Basi amo pa na ang magbulig sa imo. Kag mahuya ka, kaysa muna nahikayan mo na. Diba? Amen? Oh,
Inablang hikayan mo nga, hindi takong sinasaya kay laway, tanan na, itong daw atin. Hoy, paghalong mamuha, kay basil gason tuig, mga luyang kada sa iya. Pumugis na sa gani. Kaya ka paligo sunrox. Base sundo nyo ay, hindi pagsundan, joke lang na yan. Ha? Pagwapaho na sa gani sa Ginoo, tag mga luyang ka, andam ka lang. Tag madumduman pa sa una, pero pag hikay-hikayan mo ko, tapos subok, mano ka de? Minabalan ko sila. Isa nilampos ko na sa likod ko. Di man ko nang mabalikid sa iyaman. Daw ate. Wala na matuigan. Sila na! Galing kayo masubuti, bulhagay man sila. No? Pero puntuan mo ni Vlad, sagad ka pag-hikay. Amen? Sila ni Kristo, di lang siya. Why may nagbalik sa Napulo, ining isa lang, masamari. Noon pa? At least expected. Ang ginahikayan, ang gina-prejudge, ang walang ginalauman, ang upa ang may tama nga batasan, ang upa ang may tama nga attitude. Daw para sinamala simbahan na kundiin patong daw wala iniskwilahan nga daw hinikayan, ang upang may tamang batasan. Kung isa sino patong may mga credential na nagadulubli, ang upang mga batasan daw gawin eskwela. Hindi man tanan ha. Huwag kong kahabal ka mo mga professionals di amo na ginaunahan ka na ka mo, basig laplakad daw, mag-amo ka mo sila. Kaya dapat edukado kaya ikaw ang expected yung may namin ka batasan, kaya edukado ka mo. Sa sunod sa simbahan, dapat ka mo ang pinakamasinulod doon. Kamu dapat ang pinakasanalitan. Kaya manedukado ka mo mo. Natuluan ka mo yan. Are you with me? Kamu tadi ang pinaka-example sa iba niya, wala sila yung katapos eskwela. Why sila yung mga tinapusan? Kaya ang mubra nila sa mula yung amang, taksi, bukoy, na, ligoy. You see? Amo na nga sometimes, kabalo ba mga kauturan, ang least expected, amo pa ang napakita sa tama na batasan kagawin. Sometimes siya itong grabing expectation ta. Amo pa iya, nagbaliskad. Hello? Sila yung nila sa iba, no? Di ba kung panganay ka, ang ina-expectar sa imo, maging example ka sa pamamanghod mo? Correct? Pero kung isa may mga magulang na daw ay mga buot, mas may buot pang ina mga manghod. Naghihipos ka mo, na dapat ang expected, ang magulang magabay sa ilang mga manghod. Ang buot silingon sina, kamo nga mga nauna sa Ginoo, mga magulang
Kamo, magulang kita, kita ng mga nauna. Magulang kita spiritual. So we are expected sa mga bago, mga naulihi, mga manghod naton sa pagtuo, na-expectan sila nga magabayan naton sila. Mapakitaan naton sila sa tamang nga pagkabuhi. Amen. Kung isa na mo damo sa mga dugay na, kundi yung pagdugay, ang pang salawayon. Baway, may nang amen. Amen. Kundi yung pang nagdugay na, hala dito sa likod-likod. Sila nila to agoy. Halagin kita ni sa likod. Amen. Dapat ang mga dugay na, dili ka mo sa unan. Amen. Hindi ka magdugay-dugay ka mo yan, gawin yung palayo-layo ka mo. Amen. Tamo yung mas nakabalo mo. Yung mga bago, hindi sila kabalo mo na nung imuon nila. Amen. Dapat kabayanin sila sa mga dugay na. Hindi ni Kristo din siya. Nga to sila to, mayo to, ang ilang mga background to, mga okay, nagkaroon lang sila galing. Ini yung Samaritan huni, kumbaga sa ilang to kapulo, ang uning daw pinaka, huwag yung tinasahan niya. Pero siya yung nagbalik, yung nagpasalamat sa Diyos. Amen. So tatlo ka bagay. Tatlo lang ka rason. Tapos sa tanayon. Amen. Tatlo ka bagay nga nakita lang ko diri nga takos pasalamatan sa Dios. Sa Dios ta nga matutong. Number 1, His mercy. His mercy. Pamati. Damo-damo ta kakulangan sa sinigatuig. Ako iti. Ha? Let us meditate sa ato nga kabuhi. Ang kakulangan kat sa pangamuyo. Ang iban sa aton, wahin na galing pero pangamuyo. Pagbutang sa kanon, gaso pang pinggan, wala nang kanon. Uy, galing ka pray. Pray-pray ka pa pasok na unahan ka pa ng harap. Kasi, wala isipon ng nakulangan ka sa pagkadamo. Ha? Kung himuon ka sa Diyos nga aroon, takos lang ta. Bangod sa nakulangan ta, pero kabalo ka mo, salamat na may Diyos kita nga maluluyon. Gasa tinion, magpalapit kita sa iya, kag mangayo kita bulig. Basta nakita sa Diyos sa tinagipusoon, ang aton pagpangayo bulig, ang Diyos magbulig sa aton. Do you think they deserve nga ayuhon? No. Do you think deserve that? Nga mapalagay? No. Ang deserve kaya, impyerno. Because we are sinners. Ibutang na sa isip ta, pati ka bumayo. Basig isip mo, okay ka lang. Daw okay ka lang. Tandaan nato ni, ang Biblia gahambal, there is none righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Basaon ka nga Isaiah chapter 1, grabing description sa Ginoo sa aton. Katulad ka sa tao nga, masakiton, may mga katul-katul halin sa ulo, nga nagamasag hasta sa aton dapa-dapa. Sino sa inyo nakaagi sa kwan? Sang kung dako uyapos, kung gamay, kati-kati. Sa gamay lang ta,
Lantaw akong tubuan kakati-kati. Kag magbuswak. Pagtulog mo nga nagabuswak, nanamihan mo ba ng iba? Wow! Anong reaction mo? Tihalin sa ulo. Butang ka lang kati-kati nga nagabuswak, puno kang kati-kati ulo mo, guya mo, bilog mo nga lawas, nga nagabuswak. Amo na ang sitwasyon ta. Spiritually speaking, kita mo sa linggo to, kabalo ka mo makatulil at bangod sa sala. Kagbalot sina, deserve naton nga malaglag. Nalbot sa lingon, deserve ta nga mapaimpyerno. Pero salamat sa mercy sa Diyos. Nag-iba ang direksyon sa kabuhi. At nag-iba, no, ang aton kabuhi because of the mercy of God. Ang mercy sa Diyos is simply defined as receiving not what we deserve. Receiving not what we deserve. Pag sila nga kaluoy, wala ta na paton ang dapat sa aton. Anong dapat sa aton? Impyerno? Anong dapat sa aton? Kalaglagan. Pero bangod sa kaluoy sang Diyos, wala na, ginhold na sang Diyos. Siya ang nagsalo sina. Ang kabayaran sang aton sala, Diyos ang nagsalo, bangod sang iya kaluoy sa aton. Siya to ang nagdupa sa cross sa Kalbaryo, kita tani to. Pero bangod na luoy ang Diyos sa aton, gin-cancel niya, kag siya ang nagpalansang dito sa cross. Deserve ka tali, kita to ilansang. Pero ginkuha sa Diyos. That's mercy. Ang grace iya is receiving what we do not deserve. Ang mercy iya, receiving not what we deserve. Taning impyerno ta, pero wala ka na patol, in-cancel sa Diyos, siyang nagsalo, siya nagkuha sa atong lugar. Ang unang inatawag kaluoy. Ang grasya iya, nagbaton kita sang hindi ta deserve. Mapalangit na ta, hindi ta deserve sa langit. Hindi ta deserving sa langit. Kung isaado si tikalon ta, magpabugal ta sang hitsura ta, magpabugal ta sang unod sang pitaka ta, magpabugal ta sang unod sang ulo ta. Nag-realize nga inatanan wala na kapuslanan, kay ang deserve naton impyerno. Pero salamat, hinatag sang Diyos sa aton ang langit. Bisan pa hindi naton deserve. At His own expense. Siya mga kauturan ang nagtrabaho para ang langit maging aton. Ini mga aroon, they do not have the capacity to heal themselves. Uncurable na iya nga masakit ang aro during sa ila panahon. Wala na iya sang bulong during that time. Ang makabulong lang ang Diyos. You see? Now, kung nandaw natin mga kautulan, pasalamatan ta sa totoo lang. Ako personally, many times, no? Nga kung mag-meditate ko, I appreciate so much sa kaluoy sa Diyos.
Because kung hindi sa kaluoy sa Ginoo, dugay na ta nagkalalaglag. We exist because we want, not because we want to exist. Kabalo ka mo nga ang buhi pasubong, hindi lang kay bangon gusto ta pa mabuhi. Ngayag ng mga nagkalamatay, gusto na ito nila mapatay. Do you think ang tanda niya nagkalamatay, gusto na ito nila mapatay? Hindi, tingnan napatay sila. Kaya gusto na sa Diyos. Nakuhaon sila. Kita, bisan gusto ka pa mabuhi, kung gusto na sa Diyos kuhaon kita, with so many shortcomings we have done. Kita mismo isa na isip nga, deserve ang imatkuhaon sa Diyos. Di ba? Ang sa inyo, kung ibig nyo pwede ka mong righteous state. Huwag ka mo sa ngamunin nga panguna-una eh. You see? Pero kung nakita ang aton shortcomings, kag mainsindihan ta mga kauturan, kabalo ka mo, kita mismo masiling nga, hindi ko na deserve mabuhi. Pero sa tiniyon niya makayo tawan sa Diyos, salamat sa mercy sa Diyos. Kung ang Diyos ay merciful, tudas na na. Yeah. His mercy should make us more grateful to Him. Buhi na subok hindi kay baskog ka. Hindi kay abilidadan ta. Buhi na subok hindi kay bakas ta. Ha? God's mercy. Amen. Amen. Anong ara sa ila nang ginayon sila sa Diyos bagong gwapo sila? No. Sa nakita sila sa Diyos, nakaluluoy ang ila sitwasyon, and they were incapable, nga ayuhon ang ila kaugalingon, natandog ang Diyos. Naluoy ang Diyos sa ila. Are you with me? Balo mo nga naluwas ka? Not because of our good works. Titus 3:5, sino nga memorize? Not by works of righteousness which we have done. Kaya isa ang nahimo naton, nga matarong, napatikal-tikal ka na. Di ba ba may tendency gid? Provide naman na patikal-tikal lang nahimutan ng kalukuhan. O sino sa inyo ang nagasugid nga? Kristohanon ka na, tapos manugid-sugid ka pa nga. Marasa kay Bad Harley? Bad Harley? Kinawat ko itong ilapato ho. 7 ka bilog. 2 na lang tumilin. Balikon ko ba ito? Buskon ko ito. Why? Ba't daw kung may salata, ginawat ang katago? Pero kung makahimo ka, mayong buhat, alam mo tao ya ara na yung sa cellphone no. Oh? Right. Post na yun no. Amen. Ako pa. You see? Right. Not realizing it's only because of the mercy of God. Do you think we deserve that wisdom? Do you think we deserve that wealth? Yung may arata? No!
Salamat naging grant na sa Diyos sa atin. Ba't mautin nyo na kinanglakan ng kalam? Pakituloy ka sa Diyos. Amen? Oh. We can see the mercy of God. The more we can see how merciful God is, the more we will be grateful. And the more we are grateful to God, the more we will be humble. Kaya kung makita tayo nga kalukulan ng sa Diyos, amo na magtulon sa aton na magpaubos paginta. Why? Because it's the work of God, not ours. Kung wala na yung pinuligan sa Diyos, hindi ito natangkol. Balo ka mga tao, gusto niya git niya kung may hinimuan sa itarpulin. This project is through the effort of congressman. Gagamay-gamay nga waiting shed, butang dako pang signboard kaysa waiting shed. Dako-dako nga lang. See, what's that? That's, portraying sa kalibutan na abilidadan ka kay bangod sa imo. Mati kayo. Di mo baloy-kaluyan lang ta sa Diyos. Mga niway tayo ginlukas ang Diyos, bangod sa binuhatan ka. Kaya kung binuhatan ta, mapabugal ta, na hindi ko yung magpalangit kay, kung pito kahaligi na sa akong simbahan, kung kwao ko na, tumba na akong simbahan. Amen. Ako na. Amo na na may mga simbahan. Yan kung mag-ilinaway sila, ang buwan sa nila simbahan, skeleton. Amen. Sisa-isa, ang pagkuha ko na, baong mo lang yan. Sisa-isa, ang ulo na kasi na ako na, baong mo man na. Sisa-isa, ang 20 na katrasis ako na, baong mo man na. Ang buwan sa simbahan. Amen. Hello? Diri, hindi nyo na paghimu-himuha. Right. Hello? Himuan nyo kung nagamayan ka mo sa akon eh. Ang bisay kung nagamayan ka mo sa Diyos. Sige, kung nagamayan ka mo sa akon, hindi lang sa Diyos. Kay paghatag nyo na sa Diyos, why na ka mo nalakot? Ako na siling ko, hindi ka mo di maghatag-hatag na may ngalan nyo nga donated by ha? Hindi na donation. Ginhatag mo na. Right. Amen. Huwag ka na nalabot paghatag mo. Muna hindi ko gusto may ngalan di donated by. Kaya basta maglaing buot, mabula pa sa anon mo. Not by works of righteousness which we have done, but by His mercy. He saved us. Ano mo sa likod? Hindi. No? Deserve ta. Langit. Ay, hindi deserve ta impyerno. Kaya makasasala ta. Pero gin-cancel na sa Diyos. Ang unang kaluoy. Tang kinuha niya ang aton bahin. Thank God for His mercy. Balo ka mo, matapos na, pila na lang kadlaw? Tatlo na lang kadlaw. Tapos na ang 2025. Amen. Isipa sa bukos na tuig Yes. Amen. ang mga tinion. Kung ano kadamos ang kakulangan na. Right. Pero nga buhi pa ka. Bangunan sa kaluoy sa Diyos. Amen?
Pero hindi ka pag-apusaran ng kaluoy sa Diyos. Okay? Kaya kung nabusaran ka na, balik mo na gyapon sa ato. Ha? Ako makasala ko, patawaron, manong gyapon sa Ginoo. Wala mo Ginoo ta, maluloyon. Maluloyon. Tuod na nga maluluyon, pero ay sa naghambal nga ako sa kanta. Dapat gamiton na nga inspirasyon ang iyang kaluoy, nga magkabuhin kita, tinarong nga pagkabuhin. Kaya ikaluyan ka sa Diyos, tani mapaimpyerno ta, himuon na lang nga inspirasyon, nga magtinarong kita sa aton yung pagkabuhin. Amen? Number 2. Thank God for His mercy. Thank God, number 2, for His mastery. Amen. For His mastery. Pag sinin natin mastery, it speaks of what God can do. It speaks of God's power. God is the master of everything. Right. Nothing is impossible with Him. Amen? Wala siyang imposible sa Diyos. Sa atong damo, kaya hindi mahimo. Amen? Oh. Intindihan niyo? Pero sa Diyos iya, wala siyang imposible sa atong Ginoo. Doon sa verse number, katuta sa pulong sa Diyos, verse number 15. And one of them, when they saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Paring ulit sa kwan, sa verse number 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Ang tinaga nga master, okay? Kung insindihon ta, naka-implicate diri ang iya authority and ability. Pag silang master, siya may otoridad kag may abilidad. May ikasarang. Nga buod silingon, kaya niya ang mga bagay nga hindi ta kaya. Kaya kung kaya man ang nila ayuhon ang ila kaugalingon, hindi na sila makayo bulit kay Jesus Christ. Pero nakita nila nga hindi nila masarangan ayuhon ang ila kaugalingon, kag may nakita sila nga isa nga makasarang bang-ayo kaila. Nakita nila nga si Jesus Christ is the master of everything. He has the mastery of everything. Okay? He's the master of the sea, the master of the wind, the master of everything, of all creation. Kaya kung wala siya, why? Sa may nagtuhaw sa sining kalimutan. Napamati ka mo. Hindi ka na magpasalamat na ang Diyos ta. Diyos ng lamanan. Pamati ka mo, Malario. Most of the times, hindi ta makilala sa ngayo ang Diyos kung okay lang ang aton sitwasyon. Nantawa mo lang kung damo ka kwarta. Pagbuot mo sa bulsa mo, blue. Ha? Paldo. Sa pangakuyuan, hindi ka na makakuyuan. Right. Correct? Pag wala ka masakit,
kong lawas mo. Di ba na? Lipat ka? Kamay Ginoo. Saan ka nga makanumdum mo may Ginoo? Bisan ano mo kabaliskan sa ngayon mo bulsa, wala di. Right. Sa tiniwan niya daw hindi ka nakalakat. Amen. Kaya may ginabatsag ka na. Right. Sa tiniwan niya i-diagnose ka sa doktor. Amen. Na may malatian ka. Right. Amen. Na, hira ka na. Dayon na. Tangla kang malumduman ng Diyos. Kaya hindi ka nakasarang mo. Right. Ano even ng mga tao sa palibot mo hindi nakasarang? Right. Okay lang mo. Ha? Sa tinion, nga ara ka sa sitwasyon, nga hindi ta masarangan, Amen. dira ta mas makilala ang gahom ng Diyos. Muna ginakalaw yan nga maanggyang tanak, kay gusto niya ipakilala ang kaugalingon niya. Kay bala niya nga daan kita nga tao. Pag okay lang, why kita labot niya sa Ginoo. Tabla ng mga plahubog nga way pa masakit. Nalaman, natawa niyo wala? Pambakod pa? Ha? Ipatikal-tikal pa na niya. Hindi sa kalipid, isa lang na niya, kaungkong niya, wala na tuga-tuga. Amen. Igo yung iyan, wala na unod mo. Nabilib ka, Meg? Ha? Tando ay king niya. Tando ay king. Amen. Hambalon mo na masimba, diin man. Amen. Oh. Ang dealing with reality. Amen. Eh kung hindi na karoon ng sakto, mabati pa ka mo sakot? Amen. Magwali ko na karoon minuting, mabati pa ka mo sakot? Amen. I'm dealing with reality para yung sintihan ka. Ha? Lantawa, maayo pa na. Pro lantawa. Ha? Isa ka aga, hindi sa kakwanta sa sakit sa niya. Lantawa. Ha? Di na nagkasalabon ng tila yung Lord! Lord Jesus! Right. Amen. Oh. Kasabot na ng dilaya mo, Lord! Oh. Do you think ini sila? Nagtalupamon din sa Ginoo kung wala sila. Kaya lang nilang sitwasyon sa ina lang. Kaya nila ayuhon nila kaugalingon. Do you think mapalapit pa sila kay Jesus? Sa bagay daw binuang naging man, no, kaya mo malang tapos perwisyuhan mo pa yan iman. Pero may mga arang dyan bisang kaya nila, perwisyo dyan. Right. Ha? Nagtukang na sa liko. Yung mga maayo pa ng mga palahubog, yung ulang tao yan. Sila nang pinakamalipayon ng mga tao sa bukos ng kalimutan. Masaka pa na sa lamisa ka. Ha? Mga agaw ng microphone. Matyagan mo na walang problema ng mga tao. Mga to. May magani matapos na. Gaililihi man sa wali pa lang ha. Kita nyo, salamat ka nga may Diyos ka nga. Bisan anong salatyak, kaya yata patawag.
tao. May katulad kasi na nagahom. O mangkot ko sa inyo, kaya tayhan patawaron ang tanan nga sala na himuon sa aton? Ha? Sige be. Himuan ka puro ka isa, di. Okay. Ano sige-sigihon ka? Right. Hindi ba lang may ara gidya? Bisan ano mo ka mapinasinsyahon? Right. May ara gidya na himuon sa imo nga. No, hindi mo gidya mabaton. Tama hindi? Kay wala tayag gahong katulad sa Diyos. Wala na sang kapasidad, katulad niya sang kapasidad sa Diyos sa pagpatawad. Amo na gani kung daw hindi ta masaranghan, maluhod na sa Ginoo, malud hatagi magugusong dahil gahong mo palihog, mahimo ko man ipatawaron. Amen. You see? Salamat na yan, may Diyos na kaya yung tapatawaron. Muna nga, malangit na ta. Amen. Kaya pinatawad na ta sa Diyos. Imagine mo, ang kanami sa kambal sa Ginoo sa Hebrews, your sins and iniquities will I remember no more. Amen. As far as the east from the west, amo lang pagpatawad sa Diyos sa aton. Sila yung aton kasalanan, inupungya sa pinakamadalong bahin sa kadagatan. Kasi, kagintugang-tugangan sa iban, hinmutangan niya signboard, no fishing. Lantawa kita iya, ginlubong tana. Pag-abot sang tion, kalihon ta pa. Ano kagitman sina? Bala mo sa 1989, ginhimog mo mana. Nalubong na to sa 1989, kinalkal naman. Ang Diyos siya pag nagpatawad, wala na. Amo na ang kaluwasan na sigurado, kay covered na yasang pagpatawad sa Diyos, ang tangang-tanga kasalanan. Pero sa linggo, hindi ta pag-abusaran. Kay bisan mapalangit kita, maagi patadisang dihamak na kabayaran sa katong kalukuhan. Sa duta, kung nabusaran ta ang kaloob isang Diyos. Amen. So tulad sa inyo, makasurvive ta because kusganan ta, kilala pamilya ta, nga wala sa mga kilala ng pamilya hawak nga nagkakapatay. O si Cabral, patay na. Grabe ng kwarta. Tamo-tamo ang kwarta. Lagbutaya po magngati lang tagani sa mga kwarta nila. Sila ka, lagbutaw, yung isang sinsilyo lang tali nila. Waslikan kita, wapo si Mahanda mo. Galing yung ginawa natin. Pero ang punto ta pala, may porsyon ng danagamay sa kamunang amanggan, pambihira ang simbahan ta. Ilan taon nyo? May nadala siya. You have all those wealth, yet you end your life with a shameful testimony. Bisan simple lang ta. Basta tutong ka sa Diyos.
A good name is rather to be chosen than silver and gold. Amen. Most of the times, nakadisip ang tao. Abit ang pinaka-success na kung damo ka kwarta. Manang isa mga tumuluo o dinalok sa simbahan. Kaya abin nila kung maghakag sila, pawan sila, hindi na sila successful. Huwag ka mo kabalong ang ginabasihan sa Diyos sa simbahan. Ha? Kung anong tagipupo na to. It is not mga kauturan kung ano kadamo may harap kita. Right. It is kung ano kita kadako nga naging channel of blessing Amen. sa buluhaton sa Diyos. Amen. Muna sa Bible, damo mga tao sinikalimutan, manggaranon sila din. Di ba klaro na sa parabot ni Richard Roller? Manggaranon di pero intik sa Diyos. Amen. Gusto mo magpanggaranon sa Diyos? Ipagamit ng ginhatag mo sa Diyos. Amen. Mabuhi lang ta, ayos na. Mahimunan lang kinanglanon ta, ayos na. Di ba ano nangapal ni Pablo? Makailis lang siya, may raiment lang. Di ba? Amo nangapal nila yun, godliness with contentment is great gain. Amen. Makakaon lang siya, makailis siya, kapangalagad sa Diyos, enough na. Because balaan niya, wala man siya tanggol. Pagabot sa niya kamatayon. Kisa awayan pa na sa mga nabilin. Mapinagsanay pa na sila. Right. Kaya isa sa kunman, gusto niya siya ng dako. Hindi partihon sa insakto kay. Tinihan niyo? Dapat, ako lang, ako nga mga ginikanan, maging maalam ka mo. Kung daw nakita nyo nga daw awayan malang na, ibalik ya ang ipangabuhi. Bayi sila yung magbaka sila. Right. Isa magtinaman pa lang sila kay may palanog liyon. Right. Hindi sa lang palanog liyon, pero kung maglain mo lang, ihatag sa ako. Amen. Amen. Kay humanong tagpuluhaton sa Diyos. Sila yung dalog-dalog si Pastor. Humanong tagpuluhaton sa Diyos. Amen. Balaan nyo man akong dalog-dalog ako, tanya ginukun akong akong kaugaligon. Hello? Oh. So mga bago, hindi pa kamo kilala sa akin, pero kamo mga daan, dapat kilala nyo na inyong pastor. Kapangamuyok kayo ni Yunis, hindi para sa kaugalingon ta. Right. Para sa kuluaton sa Diyos. Amen. Ika baluta, amo ng aton niya, kung baka masita, amo ng aton kuruna, Right. amo ng ligasiya ta. Amen. Kalaway mo na, papatay ta, damo kwarta naton. Ang sa isip ng tao, may ito patay, dalog-dalog na ito, hindi mo puslan. Right. Ito mo ka kwarta pagkatapos. Hindi ka man mapuslan, tingong buyan, saan ka tikwit? Grabe yun. Kaluluoy mga Rizal. Pasto, tuway naman na si Rizal subok na. Pasalamatan ka may Diyos kag wala imposible sa iyo. Amo na kung paano ta ginbuligan sang Dios sa siningatuig. Kabalo ko damo ta ginatubang. Damo ta ginatubang ang luha ta nagtululo. Right. Amen. Hindi lang luha ta pati sipon ta. Right. Amen. Sino ang nakaagi nga grabe sa sininga nga tuig? Nga nagpahindi sa imo. Daglang patangso sang sipon mo. Be honest, sige be.
Bawang ibang kalabanan, wala. Oh, grabe. Bulahan ka mo. Ha? Mga baptist na baka mo, pero mga butigon mo, ha? Natuod lang kung isipon ta balikan ta, tamo taging atuban. Amen. Amen. Pero, salamat may gamanan na ka Diyos. Di ba? Maluhod ka sa iya, mahibig ka sa iya, ngayon ka mulik. Kita na doon ang Diyos kung paano siya magsulbat. Amen. You see? May mga tao kung wala na expectar na magkalaluwas. Right. Kalaluwas. Amen. It's not because powerful ta, kundi powerful ang atong Diyos. Tamo kaway pa kamong katubang na nagtalangso sa ipon nyo, hulatan nyo. Right. Right. May experience yung gina. Kag sa sina nga tinion, mati ka mo. Okay. Psst! Hoy! Hoyong! Inalano ni gulaton. Para mag-ipos. Amen. Maagi ta sina. Right. Pero pag abot sa tiyon katulad sina, dira mo makilala ang Diyos mo. Dira mo ma-engineer ang tinaga na Master, Amen. Lord. Dira mo na i-recognize ang yagahog. Right. You see? Kag kung anong na-accomplish ta sini nga tuig, anong problema ta nga nalambuwasan, kag ano ang na-accomplish ta sini nga tuig, it is because of the power of God. Kag ini inspirasyon ni nga talbon ta ni sunod tuig. He is still the same master. Siya gyapon. The same na Ginoo, kag alagaran ta sini nga tuig is the same na Ginoo ang alagaran ta next year. Ginoo who is in control of the universe, Ginoo who is in control of nature, siyang gauyat sa mga bituon nga wala ka binungguanay. Amen? Right. Siya nagapahuyop sa hangin na ginasuyop ka. Siya nagapaulan, gapasila sa adlaw. He's still the same God. Amen. And we need to be thankful sa faithful na Diyos. Last, tapos na ta. Amen. Sa lingkod panili, putol ko lang awali. Galing hindi daw na namiyaman ka mo. Amen. Pinaglawig eh. Number last. Muna yung pinaka-exciting na point. Amen. Pinaka-minahulat. Pagsiling nga last. Ang ibang kaginhawan, ay salamat. Salamat. Kapag siling sa iba ko, ay sa kalawig-lawig kita namin magwali dira sa highway. Kanami magtali ko sa kalawig-lawig kita na magwali. Manbitukon kay muya mo. Ibang bitukon na tao, nagutom kung takon. Ha? Pero pag ikaw ya, ha? Kilala mong Diyos mo? Excited kaya? Para sa iyo, kulang pang wali. Amen. Ang iba niya kasi nga, more! More! Come on! Ang iba niya, that's enough! That's enough! O sige, tapuson na, tapuson. Look at verse number
verse number 19. And he said unto him, Arise, go thy way. Thy faith hath made thee whole. Balaga mo ang reaksyon sa sininga tao pamatuod nga tunay siya nga luwas. Balamoy na maghambal kita nga luwas kita pagkatapos wala na pakapan sa atong testimony. Inagahambal nga, luwas man ko, mapalangit man ko, gatuo man ko sa Ginoo, pero testimony mo, baliskan sa ginahambal. Sino ba lang, gatuo man ko sa Ginoo, luwas man ko, pero labot tayo, may kirida ka. Sa pagkasakit man, no? Pamatian. May kirido ka. Sige, pihatagi ko aming versikulo sa Bible nga munang kabuhi sa tunay na luwas. Sige, pe. Sili nga gatuko ka sa Ginoo, luwas ka, maapoy kihin mo yan. Okay, isip na ka mo ay. Okay, isip na. Yung tuko ko, ay hindi mo labot sa simba. Ang simba mo, yakiki. Kung may kasal, bunyag, lubong. Hindi mo rin gabuhi nga may pagtuko sa Diyos. Sila siya Ginoo, Arise, go thy way. Pinilibot sila yun niya, ay salamat, yung pagustuhan na sa Diyos. Lakat ka sa imutan na nun. Ang buong silingon ni Kristo, no? Lakat ka na sa dalanon nga tunay nga anak sa Diyos. Kaya anak ka na sa Diyos, lakat ka na sa dalanon nga anak sa Diyos. Himuon mo na ang gusto sa Diyos, himuon mo. Lastly, ang pasalamatan na sa Diyos, una, ang iyang mercy. Kadua, His mastery. Ikatatlo, sige, be, pakta niyo, be. Anong ikatatlo? Again? Mission. Ang mission, napakita ni sa pagsalig sa Diyos sa aton. Buot silingon, din saligan nga himuunta ang gusto niya ipahimo sa aton. Ano mo silingon sini? Pasalamatan tani nga amo kita sini, ikaluyan lang ta sa Diyos, pero ginsaligan pa ta sa Diyos. Ginatagan ta sa Diyos ang misyon. Anong misyon ta? Maglakad sa dalanon nga gusto sa Diyos para sa aton. Why na ta misyon sinikalibutan nga iba pa, kundi maglakad ta sa dalanon nga gusto sa Diyos para sa aton. Nakasahitra ng iban sa ilang misyon. Sa bagay, ang misyon ta depende sa Diyos yung itunguhan ta. Sa Diyos nga nakilala ta. Kaya kung may ta nakilala ang Diyos, tapos lain na himuon ta. Balo ka mo anong misyon naton? Sa aton kabuhi, ipakita ta si Kristo. Ipakita ta na nagtuo ta sa matuos ni Diyos. Anong misyon ta? Sugiran ta ang iban na Diyos nga nagluyon
may Diyos nga gamanan. May Diyos nga amo na yung sitwasyon ta pero ginsaligan kita. Ang iba niya, ang pagsalig, inhimo nila kabugatan. Right. Responsibilidad naman eh. Di ba? Dapat ang tama nga pag-insyende ta kag pananawan ta, maging inspirasyon ta dapat. Na hindi ta dapat saligan mo. Pero isipa ba, laging saligan ta sa Diyos ta. Amen. Hello? Amen. Sino kita na saligan na sa Diyos? Right. Magdabuhi para sa iya. Ako ganito, tutawag ka tinion na ginapanong ko. No? Nga may ara pa lang ang merito sa akon, nga gitawag ko sa Diyos magpastor. Kung daw ay ko gani may nakita. Hindi ko fully maintindihan nga tinawag ko sa Diyos magpastor. Amen. Na kung tulukon ko nga akong kaugalingon, why perte ka mahuluyon? Why man tas ang ipabugal na Right. why man tas ang kagid sa secular ng tinapusan? Why man ta katapos ang college ta? Ang college na natapos, pati Bible college. Amen. Pero sa secular, why man ta katapos ang secular college ta? Ha? Kung sa ilong, flat man, Amen. hello? Amen. Oh. Pamangko to gani si Mrs. Pati si Mrs. Napamangko to gani. Oh. Paano ka naluyag sa ako? Na ako gani, nung kaduha-duha sa kaugalingon ko. Yung maluyagan ko. Ang itsura ko sa muna, hindi parehas ini. Kaniwang sa ako, nakalabas ang liyo. Ha? Ako mismo, magtulog ko sa espeho. Isa daw, gaduha-duhang ako, baka pangasawa pa ko, kung itsura ko. Muna galing iban kasi na mismatch. Galibog ang ulo sa iban, paano si Mrs. naluyag sa ako? Pero ang balon na kamo ato nato ng iban na misa. Siya na yung unang nakras sa ako. Amen. Amen. Nagsubig na lang nasa iya. Sa nasawahin na kami. Lumihanay na kami. Amen. Pwede sa karang pagkampalo na. Kasi bala birthday ang panganaan. So, pamati. Listen very carefully. Sino ta nasaligan na sa Diyos? Sino yung pinakadako maguluhan doon? Diba? Palidod ka sa kamuni nga tao. Isipon mo lang. Right. Diba? Kamu nga may mga part nga may mga ginahimo sa ministry. Do you think deserve na doon? Choir members, do you think deserve nyo maging choir member? You see? Salamat sa Diyos. Amen. Inspirasyon ta na. Nga bisan hindi ta deserve, ginsaligan ta sa Diyos. Ginhatagan ta sa Diyos ang tsansa. Nga improve ta ang pagtuon naton sa iya. Amen. I think, kung ila mo maintindihan ka lang, I think that's
enough mga kauturan. Right. Na mag-inspire sa aton to be grateful to our faithful God. Amen. And in return, we will live a life that is also faithful. Amen. Loving Lord, Heavenly Father, salamat sa simpleng ayaw ang mensahe. Salamat po Diyos that we could be reminded one of the great virtues of a Christian. Virtue of a Christian, Amay, and that is gratitude. Kadamo sa among Ginoo, naging ingrato kami. Naging ungrateful. Sa pagkadakop-dakop, Lord, sa tinhimo mo sa kabuhi namon. Yet, daw sa wala lang, sa malamo sa amon. Katulad si Dinsya, daw paniwala lang sa ila. O salamat, may nagrepresentar Ginoo sa mga tumuluo. Yung nag-iisip sa tama. Yung takos na Ginoo may pasalamatan, himayaon, simbahon, alagaron. For your mercy, for your mastery, and for the mission that you have entrusted upon us. Siningagalot, mga biskita kami, gapray ko, kabay pa. Buksanin lang ilatag ipusoon, patunon nila ikaw kay na Diyos at manluluwas. Tugyan ko sa imong invitation sa ngalan ni Jesus Christ. Madayon doon ulopi yung mata, mga bisita namon, kabalo ka mo hindi ni aksidente nga rin ka mo. Kabalo ko kung kamo papilion, langit o impyerno, hindi nyo din pagpilion ang impyerno. Pilion nyo din ang langit. Kagabalo ka mo, hindi imposible ang langit. Ang Diyos ng intunan natin pag-ulang, maluluyon nga Diyos. Gamhanan nga Diyos. Kagabalo ka mo, anong misyon niya nga nagkari sining kalibutan? Para bayran ang aton kasalanan kag para hatagan kita paglaom sa kaluwasan. Sa mga bisita namon, ang kinahanglan lang ninyo himuon, paubos ang inyong kaugalingon, akuon mo kasasala, hinulsulan, magpatunon si Jesus Christ ninyong Diyos ang personal na manluluwas. Himuan na subong kayang Diyos, mag-extend sa niya kaluoy, magpatawad siya, kagluwason niya ikaw. Sa mga bisita namon, first time namon yung mga bisita, sino sa inyo ang una niya magbayaw sa imo kamot, palatandaan na gusto mo matunon si Jesus Christ, gusto mo maluwas, gusto mo magpalangit. Sige. Hindi na magdugay. Isa, salamat. Dua, salamat. Sino pa? Salamat. Sino pa sa mga bisita naton ang gusto magbaton sa Ginoo, gusto maluwas? Salamat, King. Salamat, salamat. Salamat. Thank you. Hindi na ta magdugay, pangabay ko kamo sa pagtindog palihog. Kamo nagpayaw sa ninyo kamo palihog sa pagtindog. Ang nagbaton sa Ginoo palihog kamo tindog. Hindi magkahuya, no? Hindi ta na kamo pagpa-forward doon diri. No? We do not have much time, although mati ang kaluwasan. No, hindi na naton pag-anoon ang oras pa. Pero ang punto is that gusto ko kamulidan sa pangamuyo sa kaluwasan. Pero kabigo nyo nga personal ninyo. Amen? Personal na istorya sa Diyos. Sundan nyo palihog, hindi nga pangamuyo, hugot sa inyo tagipusoon. Sige, magapangamuyo kita. Sundan nyo palihog, maprayta Ginoo. Salamat, Gid.
Nga siningan tiyon, nakilala ko, ako isa ka makasasala, kag nagahinulsol ako sa akong pagkamakasasala. Salamat din, nga ginbayran mo ang akong kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Sulod ikaw, Ginoo, sa akong tagipusoon. Ginabaton ko ikaw na akong Diyos kag personal nga manluluwas. Sulod ka, gatuo ako. Ikaw lang makadala sa akong kalang dira sa langit. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Magulang kung tutuon itong pagbatod yung naging mga anak mo sa Diyos. Luwas na. Hindi na magpa-impyerno. Mapalangit na. Nang inimo nyo, inimo kumala November 1992, 19 anyos, patuloy na tayo. Kang ini nga kaluwasan, salamat. Kang isa talang ihimo, hindi na madula sa aton. Okay? Ang importante, sincero ka mo. Kamu na nakabalo kay kamu nagbaton mo. Kung na ako pamagputon nyo ko, ang balon ta ka mo, sigurado ko yung mapalangin ko. Kay sincero ko yan ang baton sa Ginoo way back November 1992. Ikadua, ang Diyos kita iya inyong heart. Kung tutuon. No? Muna nga ang Diyos sa mga determine kung mapalangit ako hindi. Base sa tagipusoon na to. Okay? Salamat, Gib. Ang sunod yung invitation hatag ko sa mga membro. Di na ka magdugay. Ang altar bukas. Go to the altar. Sige. Sa bukos na tuig, hindi ko magpati, membro. Gawa ay tasang madumduman nga pasalamatan sa Diyos. Kag wala kita rason, hindi ka magpasalamat sa Ginoo. Mula nga namin anakon na katon kaugalingon, nga maging madasig ka magpasalamat sa Diyos. Balo ka mo, hindi ka deserve nga magbaton sang sunod nga pagpakamaayo. Kung una, hindi ka kabalo magpasalamat sa Diyos sa mga pagpakamayo nga iya naging hatag sa aton. Ang malampuasan na niya na tuig, nga sa grasya sa Diyos, nakapabilin ta nga nagapangalagan sa Ginoo. Dako-dako na yan ang pasalamatan ka sa Diyos. Tutok na dili na sa inyong pulumpuan, himuan yung daang altar. Sa mga sarang pamagluhod, yung kanil down there. Loving Lord, Heavenly Father, pour out your blessings right now sa mga anak mo nga mapainumusod, sa mga anak mo mawala ng ilin, masakitan ng ila tuhod, para mapakita nila pagpaupo sa inyong Ginoo. Magluwas lamang sa mga kauturan na hindi na di nila kaya magluhod tungod sa ila edad kag sa sakit na sa ila nga ginabaktyan nila. Pero sa mga makasarang Panginoon Lord, nga kabalo magpaubos, magpakita sa imo na ikaw ang Diyos. Salamat din. Bless them more. Let them understand more kung ano ikaw ang Diyos, anong handong mo para sa amin. Huwag ka malain na handong Ginoo sa imo katawan. Galain ng Lord ang katawhan pangod sa ila paglisa sa imo handong sa ilang kabuhi. Muli ito nga i-master namon, O Diyos, ang pagsunod sa imo.
And right now, dako nga akong pagpasalamat sa mga tao na ginhatag mo sa sining nga simbahan. Nga maging katimbang Ginoo sa imo alagad sa pagpangalagad sa imo. Napasalamat ako, Diyos, sa mga matutog ng mga mimo. And it's my prayer na ma-develop pagid ang amon partnership sa sunod na tuig so that we can achieve greater things for your greater honor and glory. Tanan, Lord, yung pagdayo ko pagpasalamat sa tanan-tanan yung pagpakamayo mo, inabalik namin sa iyo. Bato ng Ginoo. Salamat, salamat, salamat kayo sa ngalan ni Jesus Christ, namang Diyos pagmanluluwas. And all the people of God says, Amen and amen. Okay, palihog, no? Quickly, balik na lang sa pulumbuan nanay. Okay.